eto, andito ako sa kusina. Di pa ako naliligo, guys. So, yan. Mukha pa tayong ewan. Wala pang makeup. Ayan, pag walang makeup, hindi naman talaga tayo kagandahan. Kaya huwag tayo magpiling. Siyempre, alam mo na, minsan, pilingerang palaka tayo. Itsuserang bakla. Itsuserang palaka, pilingerang bakla. So, guys, ayan, magjujuice ako. Ayan, guys, yung ginagawa ko dito. Ang hirap naman mag-video, eme. Ayan yung ginagawa ko dito, guys. Sa umaga, linis-linis lang. Ito ang kitchen namin. Ang aming microwave. And then, ayan. Ang ganda ng ano nila dito. Siyempre, yung sa amin pang mahirap. Hindi naman pang mahirap, guys. Parang ano lang, hindi kasi ako kumuha talaga ng gagawa. Mahal kasi. So, nagpagawa na lang ako dun sa bahay ko dyan sa Golden. Nakikita niyo naman, guys, yung bahay ko dyan sa Golden sa mga taga. Shout out sa mga taga Golden City. Hello, guys. So, ito, nagluto lang ako ng soup, guys. Ng konting soup. Ayan, nilagyan ko siya ng mushroom, konting beef, alam mo na. And then, nung nakaraan kasi, potato ang kinain ko, guys. So, kailangan ko namang mag-rice today. Ayan, nag-rice naman ako ngayon. So, ayan, hindi talaga tayo laging, nakaayos, guys. So, ayan, nakatali talaga ako. Ayan, andito yung mga namin. Salt, mga pampa-eme sa mga pagkain, pampalasa, saka ito, mga condiments andito. Yung bread ng asawa ko. Hindi ko naman gusto to, guys, kasi alam mo na, hindi naman ako masyadong sa bread. Ano lang talaga ako, malugaw, at saka manoodles. So, minsan nagpapakulo ako ng beef dito. Noodles ako. Ayun, guys, dito yung banggirahan namin. Banggirahan talaga, di ba? Ayan. So, dyan pinapatulong muna namin dito bago ko ilagay dito, guys. So, ayan. Bago ko siya ilagay dito. So, hindi naman ganun karami yung namin. Dalawa lang naman kasi kami, guys. So, yun. At ito yung aming rep namin na walang kaenta-enta. Wala lang. So, ayan, may wine. Nibili niya ako minsan ng wine, guys. So, beer. Ito yung beer nila. Ano pa ba? Ito, guys, yung cheese nila. Oh. Diba? Kakaiba. So, inaano niya lang yan. Ini-slice ng maninipis. Tapos, nilalagay niya sa bread. Ayan. Ketchupi. Ketchupi ang tawag nila kasi dito sa ketchup. Ketchupi and then rice is risi. Dito dapat tayo. Medyo nagmumukha tayong tao. Kasi pag doon mukha tayong palaka na pilingera lang. Diba? Nagpipiling. Kailangan, kasi guys, minsan nagpipiling tayo. Piling na ganda. Kahit na itsuserang palaka lang naman tayo. Ayan, guys. So, magjujuice lang ako. Ayan, guys. Naaring ako mag-juice. Ito yung juicer namin. Maliit lang siya. Kailangan kong uminom ng juice dito. Ayan yung mga ingredients. Siyempre, meron tayong ginger. Ito, para iwas din tayo sa mga, sakit-sakit. Celery. Ayan, celery, guys. And then, apple. Maganda to sa katawan. Pinapainom ko siya neto. At, alam mo na. Carrots. And then, ano pa ba? Ilalagyan ko siya ng cucumber, guys. Para siya. Kasi yung cucumber, pampadami. So, syempre, healthy din. Healthy. Healthy ka na. Siyempre. Papanggap tayo na healthy tayo. Kahit hindi naman masyado.
Ayan. So, yan lang. So, uumpisahan ko na ang aking mahiwagang pag-juice. Ito lang. I-slice ko lang to guys ng ano. 3 slice lang. And then, i-juice ko na siya. So, yan. Pagpasensyahan nyo na muna ang aking mga walang kakwenta-kwentang video or vlog. Pero kahit paano naman may kwenta ng konti. Siyempre. Alam nyo na guys, sa umpisa, nandyan pa nga yung CapCut eh. Hindi ko pa nga sabi nung kakilala ko, anuhin ko daw yung water dun sa CapCut. Eh, hindi pa naman ako masyadong nanonood kasi ng ano, ng mga tutorial. So, later. Gusto kasi agad mag-video. Piningera. Ay, piningerang palaka. Tsuserang bakla. Ayan. Yan tuloy. Yung mga video ko, hindi na, lumalabas dun yung mga CapCut. Ayan guys. Start na tayo. Check ko. So, ayan guys. Tapos na ako mag-juice. Ito na. Yung aking juice. So, hindi ko siya lahat ginuce. Kasi, pag ginuce ko na kasi agad siya, tas na-stuck. Matatapon lang. So, at saka mas okay yung fresh. Gagawin ko na lang siya in the next day. Ayun lang. Sa ngayon, ano pa ba? Saan na yung isang malaking lagay? Alimutan ko na kung saan ko nilagay. Ay, nako. Antok pa ako guys. May amnesia talaga. So guys, pa-share naman dyan. At saka, yung panonood nyo medyo pakihabaan ng konti. Pwede. Joke lang. Ano guys, para maano tayo ni YouTube, and then if ever maka-reach ako ng 200k, kasi may pa-promo tayo, di ba? So another promo again. If ma-reach ko yung goal ko, syempre, di ba? Ano yan eh, kasi gusto ko rin sumahod kahit konti, di ba? Siyempre, kailangan may ano dyan, may anda yun, napapasok. Hindi lang puro palabas, guys. So, para din, in case, may pumasok, syempre, may share din ako sa inyo, guys. So, ayan, hindi ko na alam kung saan ko nilagay yung lagayan ko. Ano ba yan? Nakaturok sa akin ng ano eh, anesthesia nung nanganak ako, guys. So, yan. Ang sanhi. Si Miss Kalimo. Ayun lang guys. Pagtiyagaan natin para maano tayo ni YouTube. Ayan. Syempre kailangan nating mag-try and try para umayos ang ating buhay. So thank you guys for watching. See you again next time. Bye. So, ito guys, may question din sa akin dito yung ating problemadong kapitbahay. So, saan po ba ako dadaan? Kasi, dun po sa isang kanto, may lasenggo na mga tambay. Tapos, doon naman po sa isang kanto, may mga chismosang inggiterang palaka. Ano yun? Parang ano yun ah. Nasa segment ko yung palaka. So, yun. Doon ka na lang dumaan sa sa bubong siguro. Hindi, maghanap ka ng ng tamang daan. For sure naman hindi lang naman 'yun ang 'di ba? Ang street. Maraming kanto. So hi guys, may question dito. Yung kapitbahay ko po is marami naman po siyang pera at nakakaangat sa akin.
Pero sinisingil pa rin po niya ako ng pagkakautang ko. Dapat po ba talaga nabayaran ko siya? So, yun guys. Sagutin natin yung wonderful na question. Para sa akin, syempre, kahit na gaano pa yan kayaman, hanggat sinabing utang yan, is utang yan. Pero pag sinabi naman niya na, sige, bigay ko na yan sa'yo, kasi alam niya or ramdam niya na wala ka talaga, na hindi mo pa kayang bayaran or nag-try ka. Kunyari, nangutang ka ng mga 20,000, nagtra-try ka na pahulog-hulog ng mga kahit 500, ganyan, kada buwan. Ibig sabihin nun kasi, willing ka na magbayad. Kahit nga 100 lang o kaya 200 kada buwan Basta alam mo yon, ramdam nung tao na nasa puso mo yung pagbabayad. Ina-acknowledge mo na may utang ka, na hindi kayong nagtatago or hindi ka nila makapa. Kung in case na i-contact ka nila, di ba? Or i-text ka nila, nagre-reply ka kaagad. So, yon, kailangan natin laging i-acknowledge yung kautangan natin sa kapwa natin para in case man of emergency, hindi makakautang at makakautang tayo sa matinding pangangailangan natin. Kasi kung hindi natin babayaran yung pagkakautang natin sa kapwa natin, nangutang ka ulit, hindi ka napapautangin. Sino pang Tapos siyempre, kakalat yan ay, wag mong pautangin si ganyan kasi hindi naman yan nagbabayad. Ganito, ganyan. Wag po nating ugaliin yan kasi liliit at liliit yung mundo natin kung saan man tayo kunyari. For example na lang, sa lugar ko, di ba? In case na hindi mo binayaran yung utang mo at sabi mo na utang, wala na magpapautang sa'yo. At saka, hindi ka na pauutangin. Kasi most lalo na kung hindi ka naman willing na magbayad or hindi mo pinapakita yung willingness mo na bayaran yung utang mo. At ang utang po is utang. Hindi po yan bigay. Kasi ang bigay po is hindi naman yun, hindi mo na para bayaran yun at hindi ka na para singilin ng tao. Pero kung sabi nung lumapit ka at sinabi mong pautang, 'di ba? Yung words na pautang, it means willing ka magbayad. Hindi yung pahingi. O di kung pahingi, di sana sinabi mo na lang pahingi. O di hindi ka nasisingilin nun, bibigyan ka na lang, di ba? Yun guys. Kailangan talaga nating bayaran yung pagkakautang natin kasi in case na kailanganin natin, gaya ng sabi ko, madali tayong makakalapit. Lalo na, di ba, during tough time of our life. O, the English na naman yun. Yun, during problemado na buhay natin na mga pangangailangan natin, pang-requirements natin, pambayad natin ng kuryente, mapuputulan tayo, wala tayong makain, pambigas, kahit dun sa inutangan mo, kahit man lang siguro 1 kilo o 2 kilo, makakautang ka, makakaano ka. Pero yung parang talagang, alam mo yun, yung parang wala ka talagang pakialam, yung deadma airs ka, naku, Diyos ko po, ang hirap nun. Talagang minsan ay nakakapulo ng dugo, pag hindi talaga ina-acknowledge at ikaw naman ay singil, ay nako. Kailangan po i-acknowledge natin yung ganong kompormiso. Kasi nakakompormiso po tayo na pumunta po tayo doon at nakiusap po tayo. Ang amo-amo po ng mukha natin na nakikiusap tayo. Tapos, after nun, diba, deadma airs, diba, parang, ay naku. Kahit ako, guys, naku, hindi pwede yan sa akin. Susugurin ko kayo sa bahay nyo. Joke lang. Hindi. Ako naman, for example, may nangutang sa akin. Ano naman, sinasabihan ko naman kung saan ka maluwag. Kung ito lang yung kaya mo kada buwan, sige lang. Kasi
umpisa kasi maganda pa eh, maganda. Siyempre, maganda sila magbayad, di. Okay. And then syempre, hindi mo rin naman masisi kasi dumadaan sila sa mga problema, sa mga pagsubok ng hamon ng buhay. Di, okay, sige. Bayaran mo na lang ako sa susunod na buwan o hindi pa rin makabayad. Okay, kasi alam mo na dumaan sa tough time, 'di ba? And then sige, anuhan mo na lang ako sa pag nakaluwag-luwag ka na. And then pag nakita ko na nakaluwag-luwag ka na siya, mini-message ko talaga, oh girl, ano natin, ano nang sitwasyon natin. So, yun, saka sila mag-aano na, mag-uutay-utay sila magbayad. Pero kung talaga nakikita ko na, or may time nga na parang nabayaran naman na, kasi, during that time naman, parang, nagbibigay din kasi ako ng percentage, like 5%. Before, hindi na po ako ngayon nagpapautang, wala na po ako yung papautang. Baka mamaya, ay girl, pautangin mo ako dyan. Before po yun, hindi po ngayon. So yun, during that time, at saka yung kunyari, nabayaran naman na ako at talagang may sitwasyon sila. Sabi ko, sige na, okay na yun. Or para lang makabayad, o sige, sige girl, kahit hindi mo nabayaran yung tubo, yung kapital na lang. Tapos, nakabigay naman ng konting tubo, yung kapital na lang. Tapos, pag malapit ng, or almost tapos na, sige na, okay na. Yung ganun. Kasi kailangan po nating, maging ano rin sa kapwa natin kung tayo yung medyo nakakaluwag-luwag ng konti. Kapain yung sitwasyon nila. Pero ayoko lang kasi nung parang, hindi walang willingness na kahit isang alam mo yun, mararamdaman mo kasi yun eh, na willingness, yung willingness na ipakita na nag-e-effort kahit 100, ganyan, di ba? Na willing ka magbayad. Kasi ayoko kasi nung talagang paasa tapos babayaran ko ganito tapos hindi naman. Alam mo yun, tapos naghihintay ka. Yun yung wag nyong gawin na tapos, paghintayin nyo ng ganitong petsa, 'di ba? Parang, yun talaga yung nakaka-high blood na talagang pupuntahan ka ng at hindi mo sila masisisi. Kasi, ano mo yan, obligasyon mo yan. So, sikapin natin na huwag tayong mangutang na sobrang laki, 20%, at maghanap tayo ng maliit lang na at saka yung willing na unawain yung sitwasyon natin. Kasi guys, wag nating ibaon yung sarili natin sa ganyan sitwasyon na utang, bayad utang. Pag yung inutang mo 10,000, ang tubo nun ibabayad mo rin sa kautangan mo. Yung matitira nun, magkano na lang? Doon sa 10,000 na yun, kukuha ka ng parang utang. Tapos ibabayad mo rin sa utang. Alam mo yun, tapal-tapal. Tapos itong utang na to, tutubo. Plus tutubo rin. Tutubo. So yun, kaya naranasan ko talaga yan guys. So, iwas tayo sa ganyang kautangan para hindi tayo ma-pressure. At i-acknowledge natin yung mga utang natin sa kapwa natin na naging mabuti sa atin. Huwag nating ibalasubasin or walang hiyain. Kasi pag kinailangan na natin naman ng tulong, 'di ba? Tsaka gusto nyo ba 'yon? Magkaka-record kayo, 'di ba? Parang bangko lang, 'di ba? May record kayo, hindi na kayo makakautang and then kakalat pa yan sa ibang bangko. So, yun lang guys. Thank you for watching and until then, see you guys again.